Hello and welcome everyone to our Bible study. Mayong buntag mga igsoon gud kang Kristo. Ang atong oras karon it's almost 11 ano. It's still 45 minutes past the hour of 10. So it's already 10:45. Okay, so maigsoon atong pagpadayonon sa pagtuon ang mahitungod sa Book of James. Nga din atong natunan maigsoon ang mahitungod sa kaning pagsulay ug kaning mga kalisod kun ngano man nga magpasalamat kit sa Ginoo tungod kay sa aton ang nasayran maigsoon ang mga pagsulay ug mga kalisod sa kinabuhi mao ni ang makahatag kanato og patience kun kanang pagka mapailubon nga maoy makahatag pud nato or maoy makatabang kanato aron atong madawat ang kinabuhing dayon. So karon maigsoon atong pagpadayon kining chapter 4 verse 1 to 5 ingon siya din maigsoon. Whoever therefore wants to be our friend of the world makes himself an enemy of God. Usa sa mga gikinahanglan sa usa ka Kristohan maigsoon nga mahimo siyang higala sa Dios mao ang pagdumot sa kalibutan, no? Ato nang nabasa usab sa 1 John if I'm not mistaken 1 John chapter 2 or 1. Ngayon siya dito nga whoever loves the world, the love of the Father is not in him. So if you want the love of the Father, you want God to love you, you have to hate the world. Hate doesn't mean nga kanang dumtan maigsoon nga you are intending to do harm. Hate meaning do not put your life or all your attention, all your emotions to the world. Wala siya pasabot sa hate the world. Doesn't mean that you hate the people of the world, but you hate the things of the world. Things na dili ang tao, no? Excuse me. So whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. Dili ta pwede maigsoon nga Kristohanon ta nga kalibutanon at the same time nahigugma sa Dios. Ingon pa dili daw mahimo nga duha imuhang agalon, mahimo kang nag-alagad sa Dios o sa gihapon nag-alagad ka sa kalibutan. So naagyoy mas labaw sa atong kasing-kasing og dili pwede nga higugma ka sa kalibutan, nahigugma pug ka sa kaning paghigugma sa kalibutan maigsoon dili napasabot nga kanang kay mabasa man sa Biblia no, gihigugma sa Dios ang kalibutan nga gihatag niyang bugtong anak. Pasabot ato ang kalibutan sa John 3:16 mga tao. Ang ipasabot po din maigsoon ng kalibutan dili ang tao sa kalibutan, ang mga butang sa kalibutan. Ato lang iklaro nga ang ipasabot dinhi ang mga butang sa kalibutan. Unsa di ay mga igsoon ang naa sa kalibutan? Ingon pa ni Apostol Santiago na 1 John ingon siya dito nga pangibog sa mata, pangibog sa unod, ug ang garbo sa kinabuhi. Mao na ang mga butang sa kalibutan nga dili nato higugmaon. Atong dumtan kana no? Ang kaibog sa mata, ang kaibog sa unod, ug ang garbo sa kinabuhi, the pride of life. Di ba man tinuod na nga gusto ta nga kita pirmi ang ilhon sa mga tao, kita ang i-praise, idaygon sa mga tao. Gani natay social media no, maguol gani ta diha og kanang nag-post ka din gamay kay likes, gamay kay views, muratag maguol. Ano man kay gusto mo nato nga i-like ta, di ba? Gusto nato nga i-view, gusto nato nga mo comment silang mga positive. Okay? Garbo, managingon sa James, sa John, no? The pride of life. Gusto sa tao nga daygon siya, gusto sa tao nga appreciate siya, gusto sa tao nga mas labaw siya kaysa uban mo ni pride of life ginatawag maigsoon. O ang kaning social media usahay mo ni siya hinungdan nga makapapukaw, no? Mapukaw ang kailibgon sa unod, no, the lust of the flesh and the pride of life, no, nga aron nga kana bang gusto siya nga daygon pero nya ingon pa sa atong Ginoo kana daw pride of life usa na sa mga gikaligut-gutan sa Dios. Kana bitaw magpasigarbo ka, di man ganahan ang Dios ana, no? Ganahan ang Dios ana nga magpasigarbo ka.
Unsa may ingon sa unang Pedro, ang Dios ah, ginapaubos sa Dios ang mga mapasagarbuhon apan ginatuboy niya ang mga mapahiobsanon. Manawig so timanan nato ha nga usa ka na sa mga gikasilagan sa atong Dios nga bitong garbo sa kinabuhi. So dili gyud maayo maigsuon nga magpagarbo ta, nga magpahambog ta, nga mo grab the attention, no. Dapat ang attention, ang glory na gyud sa Dios pirmi. Wala gyud na nako, no. Wag gyud na kanunay maigsuon. Unsa pa kanang lust of the flesh kana bang kailibgon sa unod. Gusto kang sample no kanang di ba og mulang tawag sa gusto ko nga meta kana akong ilong no murag taas-taas siya gamay din. Medyo dili kay siya bukad din. Kani akong mata ko po ni paritoki ni siya nga murag sikuan. Meta akong lawas pod no kanang ma-shape pod unta ni siya. No ibis nga murag bandurya, murag gitara, no. So, the lust of the flesh kana bang gusto ka nga matagbaw nimo imong lawas nga dapat ingon ana siya, no? Lust of the eyes, amo tong ganina day, lust of the eyes. Lust of the flesh kanang panginahanglanon sa unod mo na siya. So, maka na maigsuon no ang ato mabalaan nga mao nay butang sa kalibutan nga giingon dinhi. Dili ang tao ha ang kalibutan nga kaligot-gutan nato ang kalibutan or hate the world, hate the people. It's the things of the world that we should hate. Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Pangibog sa mata, pangibog sa unod, o ang garbo sa kinabuhi, mao kana ang ginaingon nga kalibutan. Ayaw na higugmaa kana mga butanga. Kay kung nahigugma kaniya na maigsoon sumala pa, dili ka higala sa Dios. You are not a friend. You are an enemy of God if you love these things. No? So maigsoon, let me ask you this question. Do you love those three things that I have mentioned? Lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Do you love these three? If you love these three, then the love of God is not in you. You are loving the world. Mano ipasabot sa loving the world. Dili pod parehong love sa John 3:16 nga for God so loved the world kay ang tao ang ipasabot kani ang ipasabot aning world is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Lust of the eyes katunang gusto ka nga say makita sa iyong mata, gusto niya nga angkunon, no? Lust of the flesh, kinapanginaanglanon sa imong lawas. And then, the pride of life, gusto ka nga, ikaw maoy daigon pirmi sa mga tao. Ikaw may gina-like, pirmi gina-view. So, we have those things, no? Well, okay lang naman na, naana sa ato ang gusto punta nga i-appreciate. But then, dili na to siya tinguhaon, no? Kada bang, murag, mao na lang pirmi ang sulod sa imong una-una nga gusto ko nga ako pirmi. Ako, no? No. It should be God, no? Ang himaya, ang pasidungog sa Ginoo gyud na siya, dili gyud na siya paingon sa tao, never, no? Kato ganing katong si Juan nga nagsulat sa Juan ba nang igsuon sa atong Ginoo, no? John the brother of Jesus nga nagsulat sa Book of Revelations nga sa diha nga nakita niya ang anghel, no? Kinsa to nga anghel? Si Archangel ba to nga Michael? Yes or no? But an angel, no? Iya untang simbahon ni luhod siya kay aron simbahon ang anghel. Unsa ingon sa anghel? Gibadlong siya sa anghel ingon niya, ayaw kog simbaha ana tong anghel. Kay simbahon na muyokbo na unta si Juan. Ayaw kog simbaha kay sama rasad ko nimo nga sulugoon sa Dios. You see? So ang pagdahig ay dili angay ihatag sa tao, dili angay ihatag kanang pasidungog og pagdahig dili para sa tao, dili para sa anghel, para ra gyud na sa Ginoo, para gyud na sa Dios. Ang atong attitude gyud pirmi pagpaubos, no? Pagpaubos atong gagaling humble. No? So next, atong mabasa chapter 4 verse 7, 6 and 10. God resists the proud, but gives grace to the humble. Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. So, gibalik dira sa James, akong giingon ganina, God resists the proud, but he gives grace to the humble. Kinsa daong tagaan og pabor sa Dios? Kinsay tagaan og gasa sa Dios? Ang mga mapainobsanon.
Dili ganahan ang Dios og kanang proud, mapasigarbuhon, no nga ang iyang lantaw siya kung galingon importante, magpa-importante po. No, then, nga siya na lang pirmi ana ba? No. It should all the glory and honor should be to God, no? I am not important. God is important, no? What is important is I do God's will, no? Muna siya ang angin natong una-unaon pirmi. Nga naman, that is the attitude of humility, no? The attitude of course, lahi po ng humility sa self-pity. Lahi po na, no? Kaya itong klaroho na. Ang self-pity manggod, kaya kabalo mo itong saying nga, too much humility is pride. Self-pity na siya. Self-pity nga, inani nagyug ko. Ay, nga. Inani nagyug ko. Dayon, wala nagyug ko ikuan. Ano ba ito? Self-pity ba? Maot manggug ko. Tamubo manggug ko. Tambok manggug ko. Self-pity. No. Actually, kanang self-pity, that's another term for resentment. Resentment. Kabalo mo sa resentment sa Bisaya? Asa na siya? Explain ako kay di na ako ma-translate into Bisaya ning resentment. Kana bang gitagaan siya pero ikaw wala ka tagai. Unsay gibati nimo? Ang tawag na is resentment. Asa na sa Bisaya? Kahiubos, di po siya kahiubos. Kay kahiubos, disappointment man na. Kana kay gusto mahitabo, then wala siya nahitabo, disappointment. Kana bang naitulok ka magsuon or upat, ipangtagaan ang tulo, ang usa wala, unsay bation atong usa nga wa gitagaan? Luod. Mo din ang resentment, no? Luod. Mo na siya self-pity, dili na siya humility, no? Ang self-pity nga ngano nag-self-pity siya? Kay yang gilantaw yang kaugalingon, gi-compare niya sa uban, mo nang nag-self-pity siya. No, that is not humility. No, you are not being humble by doing that. Mo nagiingon na too much humility is pride. No? Dili to siya tinuod. False humility to siya. False. Nga naman, nga nag-self-pity ka, tungod kay gi-compare nimo kaugalingon sa uban, nag-self-pity dayon ka, which is not humility. Resentment tawag ana, dili siya humility. Nanluod og sa Bisaya pa, no? No. Be humble. Kayugot. Man resentment, magigsoon. Kayugot, no resentment. Sa ito pa, sila gipangtagaan, ikaw wala, nayugot ka. Nakikayugot. Resentment. That is not, ang resulta na, mo na gitawag ng self-pity, which is wrong, no? Nga naman. You should be grateful, mapasalamaton. Dapat wala na sa ato ang kasing-kasing ng kayugot, kanang panluod na, mapasalamaton ta. Wala ko ani, pero sige lang, naaman sad ko ani. Wala ko ani, pero pagpasalamat ko sa Ginoo kay bisag wala ko ana, pero okay raman ko. Kontento raman gihapon ko. So ang kanang self-pity, resentment, kayugot, dapat ato nang ilisan og gratitude. Kana bang pagka mapasalamaton, kanang mapasalamaton nga tao, abi ninyo mapainobsanon po na siya. Mabantayan ninyo, ang tao nga mapainobsanon, mapasalamaton. Ang tao nga mapasalamaton, mapainobsanon. Kita ninyo ang connection. Pero ang tao gani nga dili mapasalamaton kanang ingrato, garboso pod. Kita ninyo ang connection. So, if you are grateful, you're also humble. If you are humble, it follows that you're also grateful. Nga naman, kay magpasalamat mo sa Ginoo bisag, Lord, okay lang nga kanang wala ko'y ingon ani, nahumpod ko ani, so magpasalamat gyapon ko sa imo ha. Actually, kung atong lantaw atong kinabuhi bitaw daghang angay natong pasalamatan, daghan yun. The fact nga naa ka diri karon, nga nabuhi ka, nga walay kagubot, walay kaguliyang. Tanaw na nahitabo sa Ukraine, namin balita sa Ukraine. O imagine na daw naa ka ditong dapita. Nya karon maghilak-hilak ka kay tanawa ang nahitabo sa Ukraine. Kato mga balay nga nangabungkag, nga pila ka tuig gipundar din karon giwaskag ra gihulog ag bomba. Then karon asa-asa na naglaroy-laroy itong mga namuyo dito. Nya karon pasalamat ta. Di ta mahadlok nga mahulog nga bomba diri nga pareha sa Ukraine. You see, daghang kayong angay pasalamatan, daghang gyud kayo angay pasalamatan, no? Wala magugkuani mo nang nag-uol ko, wala magugkuani mo nang nag-uol ko.
O tanawa tong Ukraine, o. Karon wala po sa kuryente kay bombahan na po ng mga naiplano na po nga bombahan tong mga power plant dito. Kita, pila lang ka seconds nag brown out. Hala, tagaw ta ako dayon, bagot-bot dayon. Pila lang ka oras nag brown out ang Ukraine. Kaluoy, tawon, pila na ka bulan way kuryente. Kay gibombahan ang power plant nila. Oh, so mo na magsuon no. Daghang angay pasalamatan gyud. Magyo na. Ang gusto sa Ginoo sa kaniyang giingon sa 1 Thessalonians katubang give thanks to the Lord, kauban atong pray without ceasing. 1 Thessalonians 16:17, yes. Thank you. Ang kauban atong pray without ceasing is rejoice and be thankful, di ba? Ako nalobat ng akong cellphone. Sige lang. Sa mga tumagso, no, ang attitude yun sa Christian is mapasalamaton siya. Grateful. No? Wala ko ani, pero sige lang, naupog ko ani. Wala ko ani, pero sige lang, naupog ko ani. You always find something that is to be grateful about. Mana ba? Mana Kristiyano. Okay? So, humbly submit to God. God resists the proud, but gives grace to the humble. Magpaubos ito sa kagalingon. Ang Ginoo maluoy nato, no? Matag siya pabor nimo kay nagpaubos sa kagalingon. Again, kaning pagpaubos sa kagalingon, dili ni siya pareha sa self-pity o resentment nga murag mas may pa siya sana all, di ba? Mamana siya ang resentment god o kanang self-pity. Be thankful, no? Be thankful. And of course, be humble. And then chapter 4 verse 8 siya, do right, be loyal to God. Cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Cleanse your hands. No? Of course, dili siya literal nga hugasan natong safeguard ang atong kamot. Cleanse your hands meaning unsa may pasabot sa hands. Hands means your work, your actions. It's symbolized by your hands, you sinners. And purify your hearts. Purify daw ang hearts. Ano naman? Ang tanan nga atong gipang istorya o atong gipang buhat, nagsugod na tanan sa ato ang kasing-kasing. So, kinahanglan ato ang limpyuhan. Mura man guna siya o kanabitang murag pawad ba ang atong kasing-kasing. Og hugaw ang pawad, of course, unsay mo gawas sa atong gripo, hugaw pod nga mga tubig. So karon og hugaw pod imong kasing-kasing, ang mugawas yung baba, hugaw pod na. Ang imong actions, hugaw pod. Hugaw. So dapat limpyuhan ang kasing-kasing kay diha na magikan tanan, no? You double-minded. Mourn over sin, your laughter be turned to mourning. Of course, maghinulsol, no? Maghinulsol ta sa atong mga sala. Manay pasabot sa mourn over sin. Kung kinsa man din hikaron ang proud, kinsa diri ang dili mapasalamaton sa Dios, kinsa din ang nahigugma sa kalibutan, ingon niya, paghilak, mourn over it. Why? Because God is not happy with what you have done. No? Dili, wala nalipay ang Diyos sa imong gibuhat karon nga. Gihigugma nimo ang kalibutan, imbis nga higugmaon nimo ang Diyos, gihigugma nimo ang kalibutan. Again, unsa gipasabot sa Biblia ng kalibutan? Katong tulo akong giingon. Unsa to? Pangibog sa mata, pangibog sa unod, o garbo sa kinabuhi. Mao na ang ipasabot diha nga kalibutan, nga ayaw siya higugmaa. Kung nahigugma karon sa kalibutan katong tulo, then mourn over your sin. Dapat mag-uol ka. Ano man, kay nag-uol ang Diyos tungod sa imong gibuhat, no? Nga imong gibaylo. Imo siyang gibaylo aning tulo kaning akong gi-mention ganina. No, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Imo siyang gibaylo diha. Okay, so tomorrow is uncertain. Of course, take advantage of today. Yun siya. Tomorrow is uncertain, whereas you don't know what will happen tomorrow. Kinsay nakabalo unsay mahitabo ugma? Naibisag ko sa nato diri nakabalo unsay mahitabo ugma. Wala, no?
Wagan hibali og pagtulog nimo karong gabi mumata pa ba ka karong buntag? Kabalo ba ka? Ngay nigtulog nimo makamata pa ka ng buntag? Really no, you cannot tell. You can't tell. You don't hold the future in your hands. Wala gyud na sa imong kamot. Nari gyud na sa kamot sa Ginoo. Ang imuha lang nga mubuhat lang ka unsay angayan buhaton, unsay sakto nga buhaton aron karon ha. Ang ugma Ginoo nay bahala na. Ang importante gibuhat nimo ang para karon. Of course, mangandam po ka para ugma, pero wala ka nasayod unsay mahitabo ugma. Mangandam lang ka, no? Sa atong kalibutan ron natin gitawag nga insurance, di ba? Insurance. Na kay health insurance, na life insurance, sa pilang insurance. Car insurance, okay? Para sa man ang insurance, Mike Soan. Insurance nga naman, you do not know what will happen tomorrow. Mo nang i-insure nimo siya. Sample, health insurance. Wa kabalo og magkasakit ba ka or imong anak or imong asawa, di man ka makatag-an ana or simba ko lang na madisgrasya, maaksidente. Wa kabalo ana. Nya kay dako man kay naggasto og ikaw lang di gyud ka afford ana, mahal ka yung bill sa anang hospital ug sa medication ug sa maintenance ug uban pa sa professional everything, no? Mahal kay na. Unsaon nga ma-safety ka ana? Mo palit ka og insurance. O sa health insurance atong ginagamit ron, PhilHealth, di ba? PhilHealth. Nga naman, sa imuhang pila na yung contribution karon kada bulan? 400, no? So na 200 pa to, karon 400 na. 400 times 12, that is around 4 times 12. More or less 5,000 a month, a year. Sakto ba? 400 times 12 pila? 400 4,800. Okay. 4,800 for the whole year. Okay. Now, within the whole year, maghulog-hulog man ka na kada bulan, and at the end of the year, balik mo nag-zero. So, kung napog ka, ano pa siya? Zero, balik. So, kung napog siya. Now, within that year, or maybe within the 12-month cycle, nga wala ka na hospital, or imong anak, or imong asawa, or bisag kinsa nga beneficiary nimo, kato imong 4,200, thank you na to. Wala na to. No? Pero, ug magkinaunsa po ka within that period nga nagbayad ka, ang salo po to sa, salon to sa insurance, no? Sagot po to sa insurance. Okay? So, in that case, murag win or loss naman guni, win or loss. Na-lose ka, o for the whole year, wala to nimo nagamit ang 4,2 nga imong i-contribute. Di man to iuli sa imuha. Di man to ibalik nimo. Kuan mo na, mura siya sugal. Sugal. But in a good way, no? In a good way. Nga naman, kayo og ikaw po yung nagsakit, pildi sila. Sa imong gibaya, sa imong bill nga 36,000, ay imong gibayaran sa company for the whole year is 4,2 lang. Daog ka. Pero ay po pag-ampo nga magsakit ka. Of course. Ayaw po. Di ba ilalim magsakit o madisgrasya o sa badiha. Pero saloon to nila. Okay. So ang mga insurance company ga-compute na sila daw. Kaning tawhana high risk ba ni siya? Kani low risk ba ni kani tunga-tunga? Okay? Pila ka buok atong high risk nga mga kliyente, pila atong low risk nga kliyente. Kani mga low risk kapila ra man ni magpa-hospital sa usa ka tuig. Kaning medium risk kapila pud ni magpa-hospital sa usa ka tuig. Ila na nang gi-compute daan. Nga pag-compute nila ana, kining sa low risk dako taginan siya dire kay talag kuan man yung nga mga careful man sila, di gusto sila ma-absent. Sample, teacher, di ba? Teacher, di ko na gusto ma-absent. So, di gamay ra tagastuan nila. Dako taginan siya ani nila. So, kana po yung mga high risk po, ng mga low risk. Kato mga high risk or medium, mas dako po sila contribution kada bulan. Ano na contribution actually? Premium, na siya, premium, no? Ay contribution, ibalik man na sa imuha. Premium na nimo. Okay. So, mas dako po ilang bayaran. Paglantaw, akin ni siya, na siya sakit daan, 800 ang bulan. Di ba? Makinaon sa, maka-afford lang ang company.
maka-afford ang company, no? So ila nang i-compute na nila nga og ilahan nang ibangga ang duha, ang ilang expenses og ilang collection, makaginansya sila, makasweldo pa sa ilang mga tao, mabuhi ang company, mabuhi ang CEO, mabuhi ang mga managers, etc. Amo na siya ang insurance business, na insurance business na siya. Ngano na insurance business lagi kay wala ta na sayod unsay mahitabo. May taga ng for the whole year nabay ka ng pwede nimo malantawon ba daw? I-search na ako maunsa ko aning pitsaha. Kaning pitsaha maunsa ko. Wala man tingon ana no nga kanabang kaning January magdaot ko ay kuan ko. Mukuha ko kuan PhilHealth kay magdaot ko aning di man ta kabalo. So mukuha gid ta og insurance. I'm not a kuan ha. dili ko kanang ahinti og insurance. Ako lang nga safeguard your finances. Safeguard your finances. How? O sa ni ana insurance. Na kay business, insure your business. Na kay balay, insure your house. O kanang mutang og kanang bahay kubo ay nag-insure bahay kubo raman. O kanang dako siya damage og magkinaunsa, i-insure na siya. Ikaw, daghan kag dependents. Daghan kag dependents dayon og makinaunsa og ikaw maunsa ka, magunsa na lang imong dependents nga daghan butang ta lang usa ka dosina imong kuan dependents. Og mawala ka sa kalibutan, magutman to sila di sila ka eskwela, di ka mag-eskwela. So say kinsay akong i-insure? Ako. Kuha ko og life insurance. Okay? Of course, dako gyud na siya og premium kada bulan. Pero maunsa ko, sagot nila ang ako ang dependents nga 12 ka buok. Ibutang ta lang 12, no? Insure, no? Insure everything. Insure ang kanang sakyan automatic naman na no murinyo ka og rehistro, insure ang kuan imong sakyanan imong nana. Okay, so man make sure no why, because we do not know what will happen, and one of the ways to safeguard your finances is to insure. Kami na naman may PhilHealth, so okay naman ang part, pero ug na po kay business, dapat i-insure po nimo ang business. Ana siya. Everything that is earning you income or is valuable to you or mawala na siya dako kayong kadaot sa imuha, insure it. I-insure na siya. Why? You do not know what will happen tomorrow. Kanang mabayaran nimo sa insurance, gamay ra kay na siya. Gamay ra gid. Compare nimo og ikaw mismo mobayad ana tanan sa imong health, sa imong hospitalization, sa imong balay o nga nasunog siya, for example, naman ka magpuyo dayon. Dapat na kay bisag makuha siya insurance nga maka put up ka og mas gamay-gamay nga balay, nana no? So muna, life is really short. Yeah, what is your life? It is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Life is really short. Okay? Mas na-shorten pa gud siya ron kay according to the news, nagkataas na po daw ang kanibitang excess debts. Excess debts meaning, mas daghan siya kaysa expected number of deaths. No, nagkataas kaya po siya. Nagkabata ra ba? No? Nagkabata po. For an unexplainable reason. Ngano kaha? It appears, ang atong life daw, it is even a vapor that appears for a little time and then vanishes away. Plan within God's will. You ought to say, if the Lord wills, we shall live and do this or do that. So mo nang naatay expression nga Lord willing or pohon. Di ba? Na expression sa Bisaya nga pohon. So una, itong bago pa kong nagtuon ng Bisaya, ano nang pohon? Nangutan ako sa akong classmate. Ugma pohon. Nakatawa classmate na ako, mo tayo una na akong na-amigo pag eskwela na ako direct elementary. No, kuha na siya ron, regional police na siya sa SOR. Nakita mi one time, nindot kay barog na pa Armalite dire kana. Kuan ko siya regional police ba? Sa kuan. Na-assign siya sa Lanao. Okay? Kinudom gyapon siya nako. Ano tanong ko niya, unsa nang anong mo istorya ng ugma pohon? Unsa nang pohon? Pohon ba kanang ugma sa ugma sa ugma? Mo na si pohon di ay. Man explanation sa ako ang pohon, kung ako kasabot ng pohon, ugma sa ugma sa ugma. So pohon nga naman, wa ta kabalo. Unsay mahitabo ugma? Manang moingon gyud ta og pohon, ugma pohon.
na ekspresyon naman ko na sa Bisaya. Tagalog na ba'y pohon sa Tagalog? Bukas na lang kita mamahalin. Kasi bukas pohon sa Bisaya. Wala siya equivalent sa Tagalog ng pohon. Ang sa English murag Lord willing, no? Or God willing. Tomorrow, God willing. Tomorrow, Lord willing. Manay pohon. Sa Tagalog, ambot lang sa Tagalog ng pohon. Pohon, no? In short, og itugot sa Ginoo. Di ba na? Itugot sa Ginoo. Nari attitude ang mga Bisaya ng inana no nga og itugot sa Ginoo. Ano siya? Sa pagyod, OAR na siya. To him who knows to do good and does not do it, it is sin. Omission, addition equals R. Amot lang ka. The sin of omission. He who knows what is good and does not do it, to him it is sin. Kabalo ka nga sayop to siya, then wala mo gibadlong, nasala na ka. Man yung badlong nga. Di ba? Yung na Ginoo, umadlong ta. So, wala na. Okay, so I think it's already 11:15. So, masana ato ang lesson Mikeson about sa Book of James. And I hope nga daghantag natunan, no? So, unang-una, we have to be humble. We should hate the world. Again, the world, we mean the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life. We should be humble. Why? Because God gives grace. God resists the proud and gives grace to the humble. What else? Tomorrow is uncertain. No? Muna nga, always trust in God. Of course, nasa tao ang gawa, no? Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. You know that your future is uncertain, so what do? If you have money, you have resources, insure. Mga na, no? Do not wait for a catastrophe to happen before ay papalitan ako ng insurance kay nagdaot ako akong anak useless. Ako na. It's already too late, Too late na. So dapat, because you don't know the uncertainty of life, you have to insure, no? Muna siya. Kanang life insurance kasagara sa mga daghag dependents o gamay ra kag dependents mo nagdisuro kinahanglan, no? Okay. Of course, you have to plan within God's will, of course. Dapat ang imong plano naka-align gud pud na sa plano sa Ginoo. And then, if you know what is good, do it, no? Do not wait for someone to do it for you. Okay, so that is our Bible study for this morning, and once again, good morning.